Ito po, si Terry Ridon, nakakatawa, no? Alam nyo, hindi ba kayo nagtataka si Terry Ridon ang pinakamaingay sa lahat ng mga congressman? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit kaya ang ingay-ingay ni Ridon? Samantalang yung ibang mga congressman na napabalitan na bigyan ng maleta, na bigyan ng mga sobre, normal lang. Nag-iingay lang pag kinakailangan. Si Ridon, lahat ng issue. Ha? Bakit kaya? Bakit kaya napakaingay ni Ridon sa lahat ng issue? Ha? Si Ridon parang may kasabihan kami dito sa Bulacan, para kang sili. Sahog sa lahat ng sangkap sa lahat ng lutuin. No? Ingredient ka sa lahat ng lutuin, para kang sili. Alam nyo, may hinala ako eh. Ito, pabor sa ito ha, Ridon ha. Ha? May hinala ako kung bakit si Ridon ay napakaingay. Kasi hindi siya nakatanggap ng maleta. Hindi pa uso. Hindi pa siya congressman nung bigayan ng maleta eh. Yan ha, pinupuri kita Ridon ha. Kaya maingay si Ridon kasi hindi niya siya mapagbibintangan na nakatanggap ng maleta dahil hindi pa siya congressman nung bigayan ng maleta. Kaya ka ba maingay Ridon kasi hindi ka nakatanggap ng maleta noon? Ibig sabihin po niyan, parang tayo yan, di ba? Hindi tayo bayaran kaya hindi po siya wala pong nakakaawat sa kanya. Di ba? Siyempre, mahihiya ka mag-ingay kung nakatanggap ka ng maleta. Puta, sabihan ka lang. Putsang ingay-ingay mo, kaya ka naman maingay dahil nakatanggap ka ng maleta. Si Ridon, may karapatang mag-ingay yan. Bakit? Kasi, hindi siya nakatanggap ng maleta, di ba? Kaya talagang totoo yung sinasabi niya, bukal sa loob. Hindi siya nagsasalita dahil siya ay may utang na loob sa maleta. Hindi. Kaya siya nagsasalita, malakas ang loob niya magsalita kasi hindi siya nakatanggap ng maleta. Hindi pa siya congressman nung bigayan ng maleta. Kaya may karapatan siya mag-ingay. Okay ba Ridon? Sabi sa'yo, pinupuri kita eh. Sa mga hindi po makaunawa, nung mga pinapahiwatig natin, pag-isipan nyo. Wala ka natanggap na maleta. Kaya nag-iingay ka. Wala akong sinasabing kung pinupuri nga kita, hindi ka nakatanggap ng maleta eh. Baka naman. Kasi ako ganun eh. Dati hindi pa ako nung SMNI, di ba? Binibiro ko dati lagi. SMNI, baka naman. Okay. Ano ba ang sinabi ni Ridon ngayon? Yan. Alam niyo po si Ridon, pati dun sa impeachment, no? Talagang laging gigil si Ridon eh. Talagang siya yung mga bumabanat kay Suntay. Talagang madidiin ng kanyang mga pagtatanggol sa dapat ma-impeach si BP Sara. Talagang siya yung pinakamasugid. Daig pa na rin doon yung mga anong tawag doon, sponsor. Mas gigil pa siya sa mga sponsor eh. Bakit kaya? Paliwanag ko dyan kasi hindi pa siya congressman nung bigayan ng maleta.
Hindi pa siya congressman nung bigayan ng maleta kaya nag-iingay siya ngayon dahil siya po ay tapat po ang kanyang saloobin. Yan yun. Di ba? Tapat ang saloobin yan. Kaya hindi niyo siya maakusahan na hindi ako nag-iingay dahil ako'y nakatanggap ng maleta. Hindi pa ako congressman yan. Yung mga nahiwagan, ano kaya sinasabi nito ni Badong? Bakit pinupuri si Redon? Kapuri-puri po yan. Biruin nyo na nag-iingay ka kahit wala ka natanggap na maleta. Talagang ang ibig sabihin niya na totoo ang pinaglalaban niya. Lahat di ba? Lahat sausaw siya Puta, pati nga Dolomite, gusto niyang imbestigahan Pansin na sa lahat Talagang siya po ang pinakagigil, hindi po yung mga sponsor. Mas gigil pa siya. Alam nyo na ngayon, hindi siya nakatanggap. Kaya yan ang ginagawa niya na yan, out of talagang nasa puso niya yan. Alam nyo po, pag nasa puso nyo yung pinaglalaban nyo, lagi kayong gigil. Lagi kayong nag-iingay. Hindi bayaran si Redon. Kaya matapang po siya nakikipaglaban. Tama. Okay ba Redon? Pinopromote kita Redon Iba ka sa akin. Malakas ka sa akin ulitin ko po. Kaya nag-iingay si Redon, dahil bukal sa loob niya ang pakikipaglaban. Hindi nga siya nakatanggap ng maleta O ni supot man lang, hindi nakatanggap. Kaya talagang ang kanyang pakikipaglaban ay ganun na lang. Pero malay nyo. Si Trillanes nga, ganyan-ganyan lang nagsimula, di ba? Ingay lang na ingay. Ngayon, parang meron na siyang command sa mga, ayon sa 18 Marines, may 2 million daw na binigay sa kanya. Okay. Pag-usapan po natin yung sinabi na Redon. Iyan. Terry Redon, affidavit ni Madriaga, di kailangan. Aba, eto po, sinabi niya to kasi ngayon, sinampahan na po ng perjury si Madriaga. Nakita niyo po, lahat ng kanilang mga kumbaga ng mga plano nila, di ba? Nakakuha sila ng ebidensya, meron ng Mary Grace Piatos, meron ng iba-ibang pangalan. Tapos nakakuha din sila ng mga AOM. Yung AOM po, nililito lang po kayo. Hindi po kaso yung AOM. In fact, karamihan po, observation lang yan di ba? Okay. Kung ano yung mga kulang mo. Ibig sabihin, kung may kulang ka, kukumpletuhin lang. Pero ginawa po nilang mga issue ang AOM para mag-conduct sila ng, makapag-conduct po sila ng investigasyon. Pag may investigasyon na po, maaari nilang i-request yung mga confidential na mga papeles. At sa pagko-confidential na mga papeles, doon po nila nakita si Mary Grace Piatos na naipaliwanag na rin po na napaka-normal lang na gumamit ng aliases. Napaliwanag na rin po ni BP Sara sino nagpasimuno nito ng impeachment, yung Makabayan Black, dahil nung panahon niya na mayor siya sa Davao, ay nagawa nilang pag-ugnayin yung mga rebelde at yung Makabayan Black. Kahit daw sabihin nyo pa red tagging, may ebidensya si BP Sara. Bakit nga pala hindi kayo nagsasabing red tagging ngayon kay BP Sara? Lahat ng tao, tanong ko sa Makabayan lahat ng tao, pag inugnay ang mga Makabayan groups, iba-ibang grupo yan di ba? Pag inugnay yung mga Makabayan groups, pumapalag kayo ng red tagging. Bakit si BP Sara, sinabihan kayo?
na may ugnayan yung Makabayan sa mga rebelde. Bakit hindi namin narinig ng red tagging yan, BP Sara? Inunahan na rin sila. Sabi ni BP Sara, may ebidensya ako. Ano pa po ang mga nalantad na ni BP Sara bago pa kayo magsimulang talakayin yung inyong mga di umano ay ebidensya laban kay BP Sara. So, ginawa po ninyo, hanapan ng ebidensya yung inyong mga hearing, which is wrong. Dapat meron na, sabi nga, nagtaka nga sila Banat Bay, di ba? Hindi po ba BP Sara, dapat nauuna yung krimen bago mag-imbestiga? Oh. Ganito po ka-epokrito yung nag-imbestiga, lahat po ng mga congressman na nag-imbestiga kay BP Sara. Wala pa po silang ebidensya, nag-imbestiga po sila, may gusto silang marating, ano yun, impeachment kay BP Sara. So gumawa-gawa sila ng mga usapin para mag-imbestiga kay BP Sara, kunwari 11 days. Wala naman pong problema sa 11 days. Wala pong kasong 11 days, kahit 11 days. Pwede ngang 1 bilyon, gastusin mo na isang araw eh. Di ba? Kasi po, malakihan po ang gastos eh. Sa gobyerno, pwede kang gumastos sa isang araw ng 1 bilyon. Wala pong problema doon. Sinimulan nila 11 days. Mag-imbestiga tayo. Paano yan? 11 days. Et cetera. Kulang pa rin. May mga ano na sila. May kulang pa rin. Sino po magtatahi ng lahat? Testimonya ni Madriaga. 2 natirang impeachment complaint number 3 at impeachment complaint number 4. Ano po ang pagkakapareho nila? Pareho po nilang binabanggit yung pangalan ni Madriaga. Sa makatuwid, si Madriaga po ang state witness nila. Kumbaga, katumbas na star witness, yun. Ang star witness ng both complaint ay si Madriaga. Naunahan na rin po sila ni BP Sara. Habang si Madriaga ay pinopromote pa lang nila, nakapanipaniwala, sinampahan na ng kasong perjury. Alam po nila, whistleblower. Yun na lang ang kulang, di ba? Whistleblower. Yun ang ginampanan ni Madriaga. Pero, sa tingin ba natin, malaya pong nagbigay ng pahayag, testimonya si Madriaga? Malaya po niyang naipahayag ang kanyang affidavit? Hindi po. Bakit po? Hindi malaya si Madriaga. Literal na nakakulong si Madriaga. Ang ibig po sabihin ng malaya, malaya ka talaga. Malaya ka na gumagawa kagustuhan mo. Paano nyo sasabihin? Paano nyo sasabihin na malaya yung isang taong literal na nakakulong? In fact, umamin si De Lima na kinakausap niya sa kulungan si Madriaga. Ibig mo sabihin, De Lima, ikaw kumakausap kay Madriaga sa kulungan? Kulungan nga eh. Nakakulong. Kaya hindi malaya ang testimonya ng mga yan. Lalo na, pwede mo kasi yan, di ba, tayo naririnig natin, merong bilanggo na gusto, operan yan eh. Operan mo yan, di ba? Mawawalan ka ng kaso, ituro mo lang yung mastermind. Ang problema, iba yung kaso ni Madriaga eh. Kung di ako nagkakamali, kidnapping yata eh. Ano kinalaman nun dito? Wala. Edi mapapaboran si Madriaga kung inopera niya na, sige, pag kumanta ka, pag tinuro mo si BP Sara, gagawin ka namin state witness, kung ganun ang inoper. Okay lang yan. Gawin nating state witness si Madriaga. Kung ano yung mga ng mga kumakausap sa kanya. Kung ano ang pinangako sa kanya, bakit niya tinuro si BP Sara. Ngayon, palalabasin nila. Una, pinalalabas nila
na si Madriaga ay balak ipagurgur. Alam niyo po, pag pinagurgur po yan, hindi po obra na si BP Sara yan. Una, wala naman siyang power sa BJMP. Kasalanan po ng BJMP management yan. Dapat imbestigahan pag may nangyari kay Madriaga. Wala naman pong hold. Si BP Sara sa BJMP. Ikalawa po, mas gusto po ng kampo ni BP Sara na tumistigo si Madriaga, yung soul. Tumanggi lang daw si Madriaga pero sinusuhulan daw siya 500 million to 1 billion. Hindi po kinakailangan suhulan ni BP Sara yan. Gusto nga ng kampo ni BP Sara na tumistigo si Madriaga para maipakita sa mundo kung anong klaseng testigo to. At tatanungin din nila, sino ang nagtutulak sa iyo na ituro si BP Sara? Mas gusto po ng mga abogado yun. Sa tingin nyo ba, yung isang abogado hindi niya kayang palabasin na nagsisinungaling yung isang testigo? Yan po ang pinag-aralan ng mga abogado. Paano paiikutin yung testimonya ng isang nagsisinungaling na testigo. Ngayon, so kitang-kita po natin na natataranta sila kasi sinampahan ng perjury. Ang problema kasi niyan, pag naunang lumabas yung perjury at lahat ng kaso nila nakabatay kay Madriaga, sasabihin lang ng kampo ni BP Sara sa Senado, pag nakarating yan sa Senado, Your Honors, ang pangunahin po nilang testigo laban kay BP Sara ay napatunayan sa kasong perjury. Napatunayan na nameke ng kanyang affidavit. Halimbawa po naunang bumaba yun. Tapos na yung kaso. Dismiss na yan. 'Di ba? Kaya po sinampahan ng perjury si Madriaga. Once na napatunayan na nagsinungaling si Madriaga sa kanyang affidavit, hindi pa na isasampa yung kaso sa Senado, tapos na po yan. Kaya nagkakaroon po sila, bintang sila ng bintang. Pinaka po ang best way out nila para hindi tumistigo si Madriaga. Alam nyo na kung paano siya hindi makakatestigo, di ba? Tapos ibibintang na lang dito. Panibagong kaso na naman kay BP Sara. Pucha, malaking kalokohan po yan. Mas gusto ng kampo ni BP Sara na si Madriaga ay tumistigo. Kasi ang dami na natin beses na nakita yan. Dito lang sa mga engineer ng taga Bulacan. Alam natin kung nangungongo sila o ano . Hindi na 1-year ban rule yan, Inday Bidak. Pag napunta na po, nakasuhan na po yan, pag yan po ay na-acquit ng Senado, hindi na po magsasampa na naman sila. Kinakailangan nila, panibagong kaso ang isasampa nila. Hindi na po pwede yung mga naisampa na nilang kaso. Hindi po, pag na-acquit ka sa isang kaso, walang double jeopardy. Hahanap naman sila yung ngayon na. Ano ang nagawa ni BP Sara ngayong 2026 para masampahan nila ng kaso? Kaya effective yung perjury. Ngayon gaano sila ka-apektado niyan? Isa pa. Nilabas din sa programa ni BP Sara na hindi katiwa-tiwala, mayroong conflict of interest yung namumuno sa Justice Committee. Dahil ang pinuno niyan mayroong grudge laban kay BP Sara, hindi nagbabayad ng utang. Sa madaling salita, ayon kay BP Sara, makapal ang muka. Makapal ang muka.
8 million hindi nagbayad. Ha? Nung panahon daw na nangangailangan ng abogado, pumayag naman daw yung asawa ni BP Sara. Pagkatapos, 8 million hindi magbayad. Ang lakas pang bumanat. Ang lakas pa ng loob na bumanat. Conflict of interest. Talagang, kita mo ngayon, hindi sumasagot si Luistro, di ba? Sagutin mo, Luistro, may utang ba kayo ay... anong uri yan? Kaya mo i-impeach. Kami ang basa namin Kaya gusto mo ma-impeach yan si BP Sara para tawad-tawad na sa utang. Anong tawag dyan? Estapador? Magpapile po ng pinag-aaralan nilang kasuhan ng conflict of interest si Luistro. Nakita nyo? Estapador. Nakakahiya. Anong honor niya mga... Kung magtawagan kayo, your honor. Anong honor nyo? Hindi nga kayo nagbabayad ng utang. Kala namin kaming mahihirap lang nagbabayad. Kaming mga mahihirap, hindi makabayad ng utang kasi walang pambayad. Putya, kayo ang yayaman nyo. Kita mo naman mga damit mo talagang di natin alam kung saang hukay mo kinukuha. Pero ang mayaman na ayaw magbayad ng utang, balatuba ang tawag namin dyan. May pera ka naman, ayaw mo magbayad. Balatuba yan. Yan po ba mga katiwa-tiwala? Nangunguna sa pag-impeach kay BP Sara? Balasubas? Hindi nagbabayad ng utang? Oy, sumagot ka. Ano masasabi mo? Kailan ka magbabayad ng utang, Luistro? Aba, hindi po kami nagsabi niyan. Nanood lang kami kay BP Sara. Makapal daw ang mukha mo. Wala lang Parang wala lang sa kanya Walang pakialam Okay. Ngayon, nagbabago na po si Terry Redon. Ito po ang sinabi ni Terry Redon ngayon. Kasi may sampa na balik tayo kay Madriaga. Nagsampa na po ng kaso si BP Sara laban kay Madriaga. Sabi nga ng abogado hindi nga lang namin dapat papansinin yan. Kaya lang, ginamit na sa impeachment. Na-trap din kayo. Akala nyo hindi papansinin ni BP Sara, no? Kayo ngayon magpapaliwanag. Paano kung yung star witness nyo ay napatunayan na guilty sa kasong perjury? Diguho na lahat ng inyong impeachment. Pero, dahil si Redon ay maingay, dahil tapat po siya, si Redon po kaya nag-iingay dahil tapat po yan. Wala po siya natanggap na maleta. Kahit ako mag-iingay. Okay. Si Redon po, iba na ang sinasabi tungkol kay Madriaga ngayon. Sabi ni Redon, affidavit ni Madriaga, di kailangan. Makaka-stand on his own pa rin daw yung impeachment laban kay BP Sara kahit wala yung affidavit ni Madriaga. Ay, teka muna. Narinig namin nasa complaint number 3 at complaint number 4 yung pangalan ni Madriaga. Na ayon kay Madriaga, siya po yung nagtatahi. Siya yung pinakasusi ng lahat ng bintang kay BP Sara. Kasi hindi maiugnay kay BP Sara lahat Ang nag-ugnay kay BP Sara, si Madriaga. Tapos sasabihin mo, pwedeng mag-stand yung inyong impeachment complaint. Yan po ay malaking kalokohan.
Ngayon sabi niya, sa totoo lang daw, marami daw pong committee na hindi pa rin naman 100% na naniniwala kay Madriaga. Hindi naman ganun ang pagkakasabi, pero ganun yung meaning. Talaga? Hindi pala kayo kumbinsidong-kumbinsido. Yun pala pagkakasabi. Hindi raw sila kumbinsidong-kumbinsido sa mga testimonya ni Madriaga. Patay na tayo dyan. Pinahihina nyo na yung sarili nyong impeachment laban kay BP Sara. Dahil inuunahan mo na rin doon. Ikaw ba nagpaalam ka sa mga sponsor? Yung mga sponsor ba, sabi rin nila ganyan? Na pwede nilang tanggalin yung testimonya ni Madriaga? Baka ikaw lang nagsasabi niyan. Ikaw talaga rin doon, no? Ha? Baka ikaw lang nagsasabi na hindi na kailangan. Nagmarunong ka na naman, inunahan mo pa sila. Kung hindi na kinakailangan, bakit nilagay dyan sa impeachment 4 tsaka 3? Yung pangalan pa ni Madriaga. Sabi pa ni Redon, kinakailangan talaga yan. Si Madriaga na ipaliwanag niya. Kumbinsihin niya yung mga na totoo yung sinasabi niya. Ba? Ikaw pala hindi kumbinsido? O kaya ka hindi kumbinsido? Hindi pala kayo kumbinsido kay Madriaga eh. Bakit kayo nag 54-1? 'Di ba? Yan po yung sinasabi natin. Dahil wala po silang kamalay-malay, sabay ito eh. 'Di ba? Habang tinatalakay nila yung impeachment, nagsampa naman ng kaso si BP Sara. Alam ko sabay yan eh. Di hindi nyo ngayon alam ang gagawin nyo. Nung na-realize nyo, patay tayo dyan. Pag napatunayan na si Madriaga ay nameke ng kanyang testimonya, yari kayo. Guho ang impeachment. Wala na po yung 1-year bar rule na yan kasi napatunayan na yung impeachment ay na-acquit eh. So ibig sabihin, pag na-acquit po si BP Sara ngayon, maghihintay na sila uli ng mga magagawa ni BP Sara na kakaso-kaso. It's too late na kasi next year, busy na lahat sa kampanya eh.